여러분 안녕하세요. Once again, this is Gerard from K-Learn Korean Language Training. Hello po sa lahat. Today's video is magre-review tayo ng kontrata ng isang EPS na nasa Korea. Okay? So itong i-review natin na contract is galing sa estudyante ko. And then this is way back 2017. Okay? So dito makikita natin yung mga information ng company, like yung mga accommodation, trabaho, etc. Okay? So sana tapusin nyo yung video para magkaroon kayo ng idea kung ano ba yung mga nagiging kalagayan nila doon or yung mga contract nila. Okay? So eto, wag na nating patagalin. Ito yung standard labor contract. So pagka kayo pumasa sa exam sa buong process, skill test, magkakaroon kayo ng standard labor contract na ipo-forward po yan sa POEA or DMW. And then, pipirmahan nyo po siya doon. Okay? So lahat naman ng information dito is naka-translate po siya in English. So ibig sabihin, makikita natin dito yung mga information in English. Okay? Tulad yung yung sa unang part. Kung nakita niyo sa unang part, ito yung company. Okay? Yung company name niya is ito. Okay? And then phone number ng company. And then address, andyan siya. So, Jollabukdo. Same kami. Kasi ako, Jollabukdo din ako dati. Gimjeshi. And then, andito rin yung kanyang employer. Okay. Changyun Pom. And then, identification number ng kanyang sadyang name or boss. Okay. So, makita mo sa baba yung pangalan ng estudyante. Ayan, si Raymond Espina. Shoutout kay Raymond Espina. Ginamit ko yung kontrata mo. This contract is na siya, class. Since 17 kasi yung si Raymond Espina is sincere worker na po siya or regular na siya sa company niya. Okay, dyan din yung address niya. And then yung ibang mga information nandito, ayan. Makita niyo dito yung prohibition period pag naka-check siya. Okay. And then place of employment, andito yung address naman nung Jollabukdo, Namwon-si, Yongdong-dong. Okay? And then andito rin yung description of work. Ayan, manufacturing. Manufacture of commercial motor vehicles. Okay? Automobile and automobile parts assembler. Ibig sabihin kasi yan, like for example, yan mga parts naman ng mga vehicle ang ginagawa nila. When you say bakalan, hindi naman talaga siya mabigat. Minsan, karamihan ng mga metal parts or bakalan na sinasabi nila is yan, parts ng mga motor. So, hindi naman siya ganun talaga kabigat. Kasi nagtagal naman tong si Raymond sa company niya. Up to now, andun siya. So, sincere. Sincere worker na po siya. Mayaman na. Okay. And then, dito rin makita natin yung, yung working hours. Ayan. Okay. Andyan po siya. And then, average daily overtime. Ayan. 3 hours. Same lang din naman doon, 8 hours. Ganun. And then, eto siya. 4 groups, 3 shifts. Okay. And then, meron din silang break na 80 minutes per day. Pwede na. Okay. And then, holidays, ayan, Sunday, legal holiday, so paid po siya. Okay, every Sunday, ayan. And then, mataas din yung rate pagka holiday. Okay. So, ngayon yung dati kasi, nung 2017, ito po yung basic salary. Okay. 1,352,231. Okay, ngayon, mataas na po siya. Nasa 2 million won na siya. Kasi 6 years na po yung nakaraan. So, every year, tumataas siya. And then this coming 2025, tataas na naman siya. Okay, ngayon, 2 million won. Let's say, for example, 1 million won is $1,000. Kung 1 is to 1, 1 won is to $1. Pag kukomputin natin siya sa ganun, so yung 1 million won mo is nasa, kung ilan yung dollars, kung 56 yung $1, meron kang 56,000. 2 million won na yung basic salary.
di ba? So, ang taas na ng sahod ngayon sa South Korea. So, sa mga hindi naniniwala na parang peke, ganun, hindi, andyan po yung mga information. Huwag kayong matakot mag-apply sa South Korea. Basta sa DMW kayo, magda-direct pagka magpa-process ng papers, okay? Kung mag-aaral ka naman, attend ka ng proper training sa mga learning center tulad ni K-Learn na quality affordable lang siya. Okay? Di nyo kailangan magbayad ng sobrang mahal. So, yun na sa mga screen nyo yung mga information about sa kontrata. Okay, ayan. So, payment date every 25 of the month. Nandyan po siya. Payment method, ayan. Direct deposit transfer into employee's account. Sana all, di ba? Andyan po siya. Accommodations and meals. Okay, andyan siya. O, apartments, house style accommodation, free of charge accommodation, 'di ba? Ang ganda. Apartment style and then free of charge. Naka-check po siya. Ayan. So hindi po kami nag-iimbento, andyan po siya, okay? Provision of meals provided, sana all. Lunch, dinner. Okay? Lunch, dinner. Sana all. Naswertehan ng company, 'di ba? So ang ganda ng nakuha niyang company. Okay, kasi yan, libre yung apartment tapos may libre pagkain, lunch and dinner. And then mataas yung sahod, 2 million won. Ngayon, okay? Siya kahit na nag-start siya ng 2017, ngayon 2 million won na rin yung basic salary niya. 2 million plus. Won na rin yung basic salary niya. Okay? So, eto, nakita nyo sa harapan nyo yung mga, eto yung type of standard labor contract na nagpapatunay na yung pagkukurya talaga is legit po talaga siya. Huwag lang kayong maniniwala or magpapascam dun sa mga nagsasabi na hindi na kayo mag-e-exam, direct na kayo sa employer sa Korea. No. That's a scam. Kasi yung nagpapaalis lang or yung nagpa-process lang ng mga papers, nagpapa-exam, etc. is si DMW. Okay? And si HRD Korea. So, hindi po totoo yung mga nagsasabing may placement fee. Wala pong placement fee sa Korea. Itong estudyante ko na to, walang placement fee. Binayaran lang niyan yung pamasahe tsaka yung pocket money niya. Okay? And then, okay na. Nag-exam siya, pumasa siya. Okay? Nagtiwala siya sa K-Learn. So, kayo din, kung interesado kayo magtrabaho sa South Korea, wala nang ibang dahilan siguro na hahanapin pa kayo. Diyan na yung mga information para makita nyo na totoo talaga yung pag-abroad sa Korea at mataas talaga yung sahod. So, wag na tayong magdalawang isip. No? Dito sa K-Learn, 4,000 pesos lang, full assistance na po yun. So, once na kayo nakapag-enroll sa amin, kami na yung bahalang tutulong sa inyo sa step-by-step na process. Basta marunong kang makinig at masipag kang mag-review, makakaalis ka. So, ano pa hinihintay mo, di ba? Mag-enroll ka na dito kasi dito 4,000 pesos affordable lang siya. Tapos quality yung turo. Yung mismong may-ari yung nag-a-assist ako. Di ko pinapabayaan yung mga students. So, kung meron kang kakilala, meron kang anak, kapatid, boyfriend, girlfriend na gusto mag-abroad sa South Korea, papanood nyo yung video na to sa kanila para magkaroon sila ng idea kung paano ba yung contract. Okay, tapos i-check nyo rin yung aming Facebook, ayan, K-Learn Korean Language Training. Pwede nyo rin, mahanap nyo rin kami sa TikTok tsaka sa YouTube. At kung nagustuhan nyo yung video, paki-like, paki-share nyo po para makita ng iba. Maintindihan nila yung process kung paano yung pagpunta sa South Korea. At maintindihan nila at makita nila yung mga contract tulad neto. At mahikayat po sila na mag-enroll. Okay? Maraming salamat po sa panonood ng video na to. Sana may natutunan kayo. At once again, kung interesado kayo, PM lang po kayo sa amin. My name is Gerard and I'm the owner of K-Learn Korean Language Training. Hanggang sa susunod po na video about sa EPS. Annyeong, bye-bye po.